Now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Kabit ako ng kabit ko. Hi DJ Rocky. Matagal mo na akong tagapakinig. Madalas, nakaka-relate ako sa mga kwentong binabasa mo. At ngayon, ako naman mismo ang magbabahagi ng sarili kong kwento. Gusto ko sanang maibahagi ito sa lahat nang sa gayon ay kapulutan ng aral. Itago mo ko sa pangalang Aya. I'm 26 years old from Bulacan. At ito ang aking secret file. Christmas party of 2023. May nakilala akong lalaki. Naitago natin sa pangalang John. Nakilala ko siya dahil ka-branch namin siya. Unang kita pa lang sa akin ni John, may something na. Matagal siyang tumitig sa akin. Nakipag-shake hands pa ng matagal sa akin. HR staff ako before. At siya naman ay nasa production. That time, masasabi ko na cute tong taong to. Pero syempre, hanggang dun lang yun. Since meron akong karelasyon at hindi naman ako interesado kay John. Then dumating yung mga pagkakataon na yung mutual friends namin sa trabaho tsumuchuchu sa akin. Pinakukumusta raw ako ni John. Ako naman deadma. Maraming taong nagsasabi sa paligid ko na bet daw ako ni John. Hindi naman ako naniniwala kasi nga alam kong may girlfriend yung tao. Then one day, habang nag-aayos ako ng bulletin board sa opisina, nilapitan niya ako. Tutulungan niya raw ako. Maya-maya pa ang dami niya ng tanong sa akin. Saan daw ba ako nakatira? At bakit daw ako umiiyak ng madalas? Naisip ko, paano kaya ako nito nakitang naiyak? Saan kaya? Inalala ko yung mga pagkakataon na umiyak ako sa opisina. Siguro, may mga pagkakataong nakakita niya na mugtong-mugto yung mga mata ko. Ayoko naman siyang pagkatiwalaan agad. So hindi ako nagkwento. As an HR staff, limitado ang kilos namin. Pero itong si John, parang ito ang makapagpapabago ng isip ko.
By the way, nalaman ko na itong si John nasa isang long-term relationship. 7 years na sila ng girlfriend niya. Habang ako naman ay nasa 4 years relationship sa aking boyfriend. Nalaman ko rin na yung girlfriend ni John may pagkamaldita. Kilala sa pagiging maldita yung girlfriend niya. Dahil dati pala yung accounting staff sa trabaho namin. Nalaman ko rin na laging inaaway si John dahil napakaselosa nung babae. Well, same. Yung boyfriend ko, palagi na lang akong inaaway. At palagi rin akong pinapaiyak. So yes, may mga pagkakataong nagkakausap kami ni John. Then September 2024, may natanggap akong mensahe. Hindi ko alam kung kanino yung account na yun. Pero, bigla na lang itong nagpakilala sa akin. Si John pala. Meron pa siyang isang account. Kumusta raw ako? Nag-reply naman ako ng okay. Tinanong ko siya kung bakit bago yung account niya sa FB. And then he answered, wala lang. Gusto ko lang makachat ka. Then nalaman ko na nasa Boracay sila ng girlfriend niya. Habang ako naman that time ay nasa Bolinao kasama ang boyfriend. But because of that account, nakakapag-usap kami ng madalas. Oo, mali. Dahil may kanya-kanya kaming partner, pero usap lang naman. Then napansin ng boyfriend ko na may kinakausap ako. Medyo nagalit sa akin. Sabi ko, usap lang naman. Tsaka ka-opisina lang naman to. So dinedma ko yung pagkagalit ng boyfriend ko. And then eventually, shinrog off niya lang din yun. Then fast forward. Mid-September. Araw-araw. Nagkikita at nag-uusap kami ng personal ni John. Then, nagsabi siya sa akin na manliligaw siya. Every day, nire-remind niya ako na kumain na. Huwag papalipas ng gutom. Kung gaano siya nag-aalala sa akin. Hanggang sa nag-decide kami na lumabas na talaga outside work. A date. Yung date na hinding-hindi ko makakalimutan. Nag-date kami ni John. Pumunta kami sa isang hotel. At doon, may nangyari sa amin na hindi dapat nangyari. Ginawa namin yung bagay na dapat mag-asawa o mag-partner ang gumagawa. Wala eh. Gusto namin ang isa't isa. Yung pakiramdam ko, to be honest, nung time na yon, ang sarap. Yung bawat halik, yung bawat yakap niya, na para bang kahit lumipas ang panahon, hinding-hindi ko makakalimutan. Para
Parang first time ko lang maranasan yon. Hanggang sa nalaman ng kanya-kanya naming partner na merong kaming iba. Paano nalaman? Through our phones. Although, wala naman dong SPG dun sa conversation kasi madalas nagkakausap naman kami ng personal ni John. So umamin na lang kami sa kanya-kanya naming partners pero hindi namin inamin na may nangyari sa amin. Ang sinabi lang namin sa respective partners namin, itinigil na namin kung ano mang namamagitan sa amin. Then fast forward. Nag-resign ako sa trabaho. Dumating si John sa HR office. Nakiusap siya sa akin, nakausapin ko siya. Pumayag naman ako. Mukha namang sincere siya. Napansin kong nangingilid ang mga luha niya. Ang sabi niya sa akin, mahal niya raw ako. Dagdag niya pa, nangako raw ako sa kanya na hindi ko siya iiwan, na hindi ko siya iiwasan. Pero bakit ganun? Magre-resign na ako. Dahil sa sinabi niyang yun, nanikip ang mga dibdib ko. Parang hindi ako makahinga. Hanggang sa hindi ko namamalayan pumatak na lang ang mga luha ko. Then sabi ko kay John, okay na ako. Ingatan mo ang sarili mo, ha. Komplikado naman na ang lahat, eh. Binigay ko naman yung sarili ko sa'yo. Nagtiwala naman ako sa'yo. Pero mukhang hindi ka naman handa na ipaglaban ako. Kasi nung nalaman ng respective partners natin, anong ginawa mo? Sabi mo, bibitiwan mo ko. Then sabi ni John, ayusin natin to. Ayusin natin to. Pero that time, DJ Rocky, buo na ang desisyon ko. Ayoko na. Isang buwan. Hindi kami nagkausap. Wala akong kahit anong balita sa kanya. Hanggang sa isang araw, napanaginipan ko siya. Naalala ko siya. At dahil dun, nanumbalik yung sakit. Tinawagan ko yung katrabaho ko para makausap si John. Hindi naman ako nabigo. Sabi niya, mag-usap tayo ulit. Sanang ingatan mo ang sarili mo. Nag-hold on ako sa promise na yon.
na mag-usap kami uli. Dan lumipas ang 1 buwan bago mag-undas. May missed call from an unknown number. Patulog na sana ako noon. Sino to? Sagot ko. Dan ang sagot niya, hindi mo na ba ako naaalala? Then I realized si John, ang kausap ko sa kabilang linya. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Ilang oras kaming nag-usap. Hindi ko alam, DJ Rocky, kung bakit pinaglalapit pa rin kami. Nawawala pa rin naman siya eh. Oo, magkakausap kami 3 oras. Tapos 1 buwan, di na naman kami ulit mag-uusap. Hanggang sa natagpuan ko yung sarili ko na bumibili ng isang duplicate phone. At ang hindi ko inaasahan, ay mahuli ako ng boyfriend ko. Bantay sarado ako ng boyfriend ko. Wala na naman kaming communication ni John. Pero ang hindi ko ine-expect, DJ Rocky, ay ang makagawa si John ng paraan para magkausap kami uli. Ang ginawa niya? Nakitawag siya sa best friend ko dati sa trabaho. Kinumusta niya ako. Nag-set kami ng date. Nagkita kami uli. At ginawa namin yung bagay na hindi namin dapat ginawa. Mahirap na magkaroon ng kabit. Tapos yung kabit ko, kabit din ako. Yung kailangan naming maging maingat. Kahit ang hirap. Panay lang kami tawag sa isa't isa para maiwasan namin na mahuli kami. Nag-uusap lang kami ng ilang oras kapag nasa trabaho ako at kapag nasa bahay na ako. Pag nagkikita kami, 1 beses sa 1 linggo. Tuwing break time pa. At ang schedule, 11 a.m. up to 1 p.m. Mabilisan lang dahil tatakas lang kaming dalawa. At natagpuan na rin namin yung sarili namin na tumatakas ng madaling araw makapagkita lang kami. Iba kasi yung pinadadama sa akin ni John. Nag-e-effort siya, binibigyan niya ako ng pera sa tuwing nagkikita kami. Nagbibigay siya sa akin ng mga kung ano-anong bagay, tsokolate, bulaklak. Pakiramdam ko mahal na mahal niya ako. Akala namin, kakayanin namin. Pero may hangganan pa rin pala. Yung masasayang sandali namin. Yung boyfriend ko at yung girlfriend niya, nakutuban
na meron na naman kaming iba. So again, nahuli na naman kami. Hindi naman namin magawang iwanan yung partners namin. Dahil binoblockmail kami. Para bang wala kaming choice na kahit gaano pa namin kamahal yung isa't isa. Kahit gaano pa kami ka-addict sa isa't isa, yung partners namin addict din sa amin. Hindi naman namin gustong manloko eh. Walang tao yung gustong maging kabit o magkaroon ng kabit. Nakilala ko lang naman si John sa maling panahon. At ito na nga ang nangyari. December 19, 2024. Nagpaalam na sa akin si John. Hindi na pwedeng ipilit ang bagay na gusto namin. Ang sabi niya lang, Aya, ingatan mo ang sarili mo. Mag-focus ka sa mga bagay na tama. Huwag ka nang kakausap ng kahit sino dito tungkol sa akin, ha? Yung mga bilin ko, tandaan mo, ha? Hindi magbabago yun. Malay mo balang araw pag nagkita tayo, kapag okay na ang lahat, wala na tayo sa ganitong klaseng komplikadong sitwasyon. Ayokong mahirapan ka pa sa akin. Ayokong mahuli pa tayo. Alam kong mahal mo ko. Wala naman tayong magagawa eh. Kung ipagpapatuloy natin to. Kasi mas lalo lang lalala ang sitwasyon. DJ Rocky, sobrang sakit. Hindi ko matanggap na tinapos lang ni John ng ganun lang. Yung kung anong meron kami. Na ilang beses na kaming nahuli ng respective partners namin. Pero hindi pa rin namin nagawang ipaglaban yung isa't isa. Baka hanggang dito na lang talaga. Nag-reply ako sa message niya na ayoko na rin naman. So, move on na lang. Ang hirap. Kasi nasanay ako na nandyan siya. Kaya ang ginawa ko, inom dito, inom doon. Iyak dito, iyak doon. Akala ko doon na natapos ang lahat eh. But this year, last January, tinawagan niya ako. Tinext ako ni John. Nagkita kami uli. At may nangyari na naman sa amin. Pagkatapos ng pagkikita namin yun at yung pangyayari sa amin, hindi ko na naman siya makontak. Ang sama ng loob ko. Pakiramdam ko, ginamit lang ako. Na kapag hindi sila okay ng girlfriend niya, oo, buhay ako, pero kapag okay sila ng girlfriend niya, itsapwera na ako. Tinawagan ko yung best friend ko na katrabaho niya, doon ako naglabas ng sama ng loob. Ilang linggong lumipas, panay siya miss call. Dead man ako. Alam mo, DJ Rocky, gusto ko na lang naman
maging maayos yung sitwasyon ko. Pero eto si John. Ginugulo ako. Pagpakiramdam ko, umuusad na ako. Bigla akong mahihinto kasi bigla siya magpaparamdam. Nitong Feb lang, nag-message na naman sa akin. At ang sabi, sorry kung ginulo ko buhay mo. Patawarin mo ako, pasensya ka na sa dinulot ko. Pero please, Aya, mapagbigyan mo pa sana ako na kahit makausap ka, okay na yun sa akin. Kahit kaibigan lang. Kahit di na tayo magkita. Gusto ko lang malaman mo na nandito pa rin ako. Nahihirapan ako sa kalagayan ko. Hindi ko maiwan yung girlfriend ko. At ikaw yung naiisip ko. Ikaw yung namimiss ko. Sana matawagan mo ako. Nandito lang ako para sa'yo. At eto namang si Marupok. Nakipag-usap na naman. Then Valentine's came. May nakita akong post. Nung girlfriend niya. Binigyan niya ng flowers and chocolates. May pa-TikTok pa. Ang sweet-sweet nila. At ako? Ni greeting nga ng Happy Valentine's, walang sinabi sa akin, minessage sa akin, ni tawag, wala. So bakit ako mag-aantay? At bakit pa ako aasa sa taong hindi naman talaga ako yung pinipili? At hindi naman ako kayang ipaglaban. Ayoko na, DJ Rocky. Gusto ko nang itigil lahat ng ugnayan namin. Napaka-unfair na. Paparamdam siya, babalik lang siya kapag hindi sila okay ng girlfriend niya, kapag miss niya lang ako. Gusto ko siyang murahin. Dahil niligay niya ako sa sitwasyon na ayoko namang maranasan. Ginawa niya akong side chick. Ginawa niya akong parausan. Ngayon, ganyan yung pakiramdam ko. Sa ngayon, naka-block na siya sa socials ko. At hindi na ako umaasang magpaparamdam pa siya sa akin. Gusto ko nang umusad. Gusto ko nang mag-focus sa mga bagay na tama. Gusto ko nang makontento sa mga bagay na meron ako. Meron naman akong boyfriend na mahal ako. Bumabawi siya sa akin. Na ako nga ang dapat bumawi sa kanya. At para sa amin ni John, tapos na. Tapos na yung atin. Salamat DJ Rocky sa pagbabasa ng aking kwento at sana may natutunan ang mga tagapakinig mo. Muli, ako si Aya. At ito, ang aking secret file. Shout out! Shout out sa kakilala mong consistent! Saan? Sa pang-chichismis! Bi, bago-bago ka na. Tandaan mo, 2026 na, yan pa rin ang bisyo mo. Baka naman meron kang pwedeng ibang pagkaabalahan. Yung mga tipong pwede mong pagkakitaan. Anyway, nagbabalik po ang inyong kadaldalan, ng atleta DJ Maratoni. At kanina nga nabanggit ko na kung merong isang bagay na consistent ka at ako, yun syempre ay tumakbo. Pero kung para sa'yo na medyo tumataas pang kilay, kasi sabi sa sarili, ano ba naman yung takbo-takbo na yan? Ayoko niyan! Well, the answer is walking. Walking is the key.
Sa mga nagsasabi, ano nga ba raw, mas mabilis nakakapayat, walking o running? Walang sagot po dyan, parehas po silang nakakapayat. Oo, depende po yan sa intensity na gagawin nyo bawat sport, no? Pero kung ikaw ay baguhan at medyo nag-aalinlangan pa na bigla kang mapagod, mahingal, ma-stress, well, worry no more! Dahil ang basic na sagot po dyan is sa walking. Kung ikaw ay baguhan at gusto mo lang maranasan kung ano ba yung feeling ng paang lumalakad, hindi papunta sa kapitbahay na wala nang ginawa at inatupad, kundi pag-usapan ng mga buhay ng mga buntis mong kapitbahay, well, try mo na yan. Walking po, dahan-dahan lang. Again, the technique here is, lagi mong tatandaan, consistency beats intensity. Kahit 30 minutes, 45 minutes of the whole day na meron ka, kahit papaano, malaking factor na po iyan. Dahil nga, bakit nga raw ba walking kaysa sa running? Walking po, lalo na sa mga baguhan, kasi syempre ito less stress po sa iyong paghihinga, 'di ba? Madalas ang reklamo sa akin ng mga 'yan pag nagtatanong sila ng ng tip from Maratoni. Ang mga madalas na tanong, ay, Maratoni, tinry ko tumakbo, hiningal ako. The following day, di ko na tinuloy, binenta ko na yung sapatos ko. Loko! Pag mga ganon, syempre, it takes time, no? It takes time. Magugulat din naman yung katawan mo, sasabihin niya sa'yo, Bi, ano tong ginagawa mo sa akin? Hindi naman ako sanay tumakbo. Diba? So, kahit pa paano, try mo lang walk-walk. Hindi naman kailangan pumunta ka sa stadium o kaya sa track and field. Okay na yan kahit sa simple, sa labas lang ng bahay nyo, diba? O kaya dyan sa, kung malamansyon ang bahay, why not? Diba? Kung malaki ang bahay, at lalo na ito, pinakamaganda. Isa sa mga pinakamagandang tip, kung mag-walking ka na lang din naman, samahan mo na ng pag-akyat sa hagdan, diba? Diba? Umakit-akit ka ng hagdan back and forth, tandaan ka lang, wag lang syusyunga-syunga, baka mahulog ka. So, ayan ha, kasi mahirap na yan kung hindi mo sisimulan. Pero kung ngayon, nag-aalinlangan ka pa, well, here is the answer, baby. Kung ikaw ay baguhan, walking muna. Pag medyo gusto mo na maranasan at medyo basic na sa'yo ang walking, try and experience running. Walang masama dyan sa dalawang yan. Tandaan mo, pampahaba ng buhay yan. Anyway, muli maraming salamat po sa lahat ng mga nakikinig at nakatutok ngayon sa live natin sa Love Radio Manila Facebook page. You can check me out. It's Maratoni. It's M-A-R-A space T-O-N-E-E. Usapang health and fitness, beer! Para naman ang buhay mo ay sumasarap habang tumatagal. Anyway, ako po yung magpapaalam na. Muli maraming thank you to each and every one of you. Susunod na po ang ating spicy opa. Walang iba kundi si DJ Kimchi. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Teka lang, mag-shoutout muna tayo. May 10 seconds pa. Shoutout kay Arnold Espiritu, kay James Carlos Estiliore. Mabuhay kayong lahat dahil sinamahan niyo ako ng maganda sa live. Anyway, ako po yung magpapaalam na. Here's another Feel Good Music. Ngayong Feel Good Tuesday. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailan pa ba i-memorize yan? Basic. It's time for DJ Rocky's Secret Files. And continue listening to it through online. Inabangan ko talaga yung replay sa Facebook at sa YouTube. Tapos ang dami kong nakikitang komento na gusto nilang marinig ang side ko. Actually, gusto kong i-ignore, magkunwaring walang pake. I was really trying my best to be not affected by the confession of my ex. But I failed. Then I found myself writing this. Maybe because I want to be relieved. And I want to inspire others. Oo. Ako yung babaeng tinutukoy ni William. Itago niyo ako sa pangalang Candy. And this is my secret file. My side. Gagamitin ko na lang din yung mga
pangalan na ginamit ni William. Pero enough na yon. I will spare the identity of my child in this story. Year 2012. One of the happiest moments in my life. Nasa isang birthday party kami noon. Nang may pinakilala yung kaibigan ko sa akin na isang lalaking chinito, matipuno, gwapo, at ang lakas ng dating. Naramdaman ko agad yung connection namin together. It's like we have this invisible thread that connects us together. When my friend left us, ang dami na naming napag-usapan. We easily got along. Nag-click kami in short. City girl pa rin. Dati pa man sinabi ko na sa sarili ko na mag-iipon lang ako and then babalik ako ng Pilipinas. So, tinanong ko si William if he wants to come with me. But he doesn't. He doesn't want to take a risk. He told me he doesn't want to live in the Philippines. Paano naman daw yung tatay niya, and so on and so forth. Dami kong naririnig ng mga negative comments about me leaving Australia. And after hearing his words, then I made up my mind. Talagang kailangan kong umalis. I don't want to end up with a man who is dependent to his father. I don't want to end up with a man who cannot be responsible, who I cannot see the potential of being a father, who cannot stand with his own feet. Mahirap, pero ginawa ko pa rin. Then, nakauwi na ako ng Pilipinas. Months later, I found out that I was pregnant. Hindi ko na pinaalam kay William yung bagay na yun. Kasi alam ko na hindi naman niya pananagutan yun. Because he was a man with no dreams. Happy-go-lucky kumbaga. And I feel like he doesn't want to talk about it. So, nirespeto ko siya sa parteng yun. Hanggang sa lumipas ang panahon, naging kami nga ni Willie, super mabait, responsable at maaasahan. Siya yung tumayong tatay sa kapatid niya. He never likes the idea of suffering. He always wants everybody to be comfortable. Nakita ko kung gaano niya kamahal yung mama niya at yung kapatid niya. At ramdam ko din kung gaano niya ako kamahal. Kasi tinanggap niya ako ng walang pag-aalinlangan. Kahit na sa una pa lang ay sinabi kong single mom ako, he still pursued me. He loved my child as his own. I never lied about my child, but I never told him or disclosed the identity of the father of my child. Ramdam niya rin siguro na hindi pa ako handang sabihin sa kanya. Lagi ko namang sinasabi sa kanya na darating din yung panahon na sasabihin ko sa kanya lahat-lahat bago kami magpakasal. Kasi sa ngayon, parang hindi pa ako handang pag-usapan. Yun naman yung nagustuhan ko sa kanya. Never siyang namilit. He respected my decision. And then one day, 60th birthday ng mama niya. Pinag-ipunan niya talaga yon at talagang pinaghandaan. We talked to suppliers and presto. Wala kaming pinroblema pagdating sa preparation dahil pagkadating namin, all set. I just had to go to a meeting nung time na yon kaya medyo na-late yung dating ko sa party ni tita. Just when I arrived, William escorted me inside the hotel venue. Then I entered the hall hanggang sa yung attention ko was caught by a familiar face. Inignore ko lang kasi baka mamaya na mamalik mata lang ako.
But when I looked at him for the second time, oh shucks. Nagka-eye to eye contact pa kami. Those eyes, hindi ako pwede magkamali. My ex. I wanted to move back because we were heading towards his direction. Pinapakilala ako ni Willie sa mga amiga ng mama niya. At mukhang sa buong madla niya ako ipapakilala. Hindi ko alam kung bakit nandoon sa birthday party ng mama ni Willie si William. I just can't connect it. Hanggang sa dami nang pumapasok sa isip ko like, baka blood related sila. O di kaya malayong magkamag-anak. I don't know. Di naman sila parehas ng apelido. Then few months later, I was standing in front of the person I've loved before. Sinubukan kong kalmahin yung sarili ko, huwag magpakita ng awkwardness at huwag magpakita ng kaba. Then my boyfriend introduced me to my ex-boyfriend. Akalain mong nakipagkamay pa ako. As if it was my first time to touch his hand. So I gathered all my courage and strength to say few words to him. Hiniling ko sa pagkakataong yun na matapos na yung gabing yun. Then the night ended. As much as possible, ayokong magtagpo kami ng landas ni William. Kaya ang ginagawa ko, every time na may invite si Willie sa bahay nila, magdadahilan ako. Pero there was a time na birthday nung bunso at kailangan kong pumunta. At yun na nga. Nakapag-usap kami doon ni Willie dahil iniwan ako ni William. Ayoko ngang makasama yun eh. Pero I had no choice but to talk to him. Then nag-usap lang kami for a while and then I just want to make things clear to him na tapos na yung amin. Then after a while, bumalik na si Willie. At nagulat na lang ako sa mga sumunod niyang ginawa. He kneeled and then asked me to marry him. I was really excited about it. Planning dito, planning doon. And then, yes, 3 months. Kakasal na kami nun. Then, lumipas pa ang mga araw. There was a time na pinag-awayan namin ni Willie yung tungkol sa out-of-town trip ko. Because I don't want to leave my child in their house. Gusto niya yung bata doon na lang muna sa bahay nila while I'm out of town. Ayoko sana kasi ayoko makasama ng bata si William. But it pushed through. Nagstay yung anak ko sa bahay nila Willie. Hindi ko nga alam kung bakit andoon pa rin si William. Bakit hindi pa rin siya bumabalik abroad? I was really worried baka malaman niya ang totoo. Yung katotohanan ng matagal ko nang ibinaon sa limot. Hanggang sa lumipas yung out of town trip ko, susunduin ko na ang bata sa bahay nila Willie. Nang biglang sabihin sa akin ni Willie na magkasama daw si William at yung bata. Nag-mall daw ito malapit sa bahay nila. Puntahan ko na lang daw dahil may meeting pa siya at hindi pa siya makakauwi ng bahay. Baka daw hindi kayanin ni William yung kakulitan ng bata. So binigay sa akin ni Willie yung number ni William. At dahil concerned ako sa bata, I gave William a call. Pinuntahan ko sila sa mall. Then I saw my child. He was enjoying William's company. Ang gandang eksena. Parang perfect family.
Then when my child saw me, tumakbo siya agad sa akin at yumakap sa akin. I felt so happy but at the same time worried. Kasi mas napapalapit yung bata doon sa lalaking minahal ko. Doon sa lalaking naging dahilan ng kasiyahan ko ngayon. Umuwi kami sa bahay nila Willie para kunin ko sana yung ibang gamit ng bata. Akala ko madadatnan ko na doon sa bahay sina tita, si Willie at Warren. Pero walang tao sa bahay nila. Tulog na tulog ang bata. Inihiga muna namin ito sa sofa. Then few moments later, tinanong ako ni William, ako ba ang ama? Para akong binuhusan ng napakadaming yelo. Hindi ako nakapagsalita. And then there's no way to deny but I just nodded. Mangiyak-ngiyak siya at tinatanong ako bakit hindi ko daw sinabi. Then I said firmly, kapag sinabi ko ba sa'yo may magbabago? May magbabago ba sa'yo? Then he replied, pero tinanggalan mo ako ng karapatang maging ama sa bata. No. You were not ready to be a father. Sabi ko. Noon yun. Pero kaya ko na ngayon. Sabi niya. Then sabi ko, sige, paanong gagawin mo? Hihingi ka ng pampagata sa daddy mo? May trabaho ka ba na stable? You cannot even fix yourself. You cannot even fix your dreams. You're too dependent on me that time. And you were too dependent on your father that time. We were too young that time. And then sabi niya sa akin, ano daw karapatan ko? Natanggalin yung karapatan niya bilang isang ama. Natahimik na lang ako dun. Patuloy ang pag-iyak niya. I was trying my best to stay calm while making a point. And then, after a few seconds, he grabbed my arm. Hinalikan niya ako bigla. Tapos bumulong siya sa akin. Wala ka na bang nararamdaman? For a moment, I missed that feeling. For a moment, I was hypnotized. I was carried away. Umabot yung halikan namin dun sa kwarto. Yung guest room nila sa bahay nila. At nang mapahiga na kami sa kama, I finally got into my senses. No, this is not right. Sabi ko, no. Tapos na akong mahalin ka. Mahal ko si Willie. At siyang pinipili ko. I'm sorry I cannot do this. Sinubukan niya pa akong yakapin at halikan. Pero bumaba na ako ng kwarto na yon. At kinuha ang bata. At umalis na sa bahay na yon. Few days na lang ikakasal na ako. And I'm happy with my decision. Sometimes, you just have to accept and believe that there are people not really meant for us. And we just have to choose the person to love, to respect, and to share moments for the rest of our lives.
At sa ngayon, hanggang sa susunod pang mga araw, I'm choosing Willie over William. Sabi ko kay William na lang, through text, na ako na lang magsasabi kay Willie ng katotohanan. You just have to give me time. Wala akong natanggap na kahit anong reply sa kanya. Pero I'm hoping na he would respect my decision. Again, this is Candy. And this is my secret file. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Kasi merong ibang asawang papa ko. Isang araw, nabalitaan ko na lang kay auntie na pinapasundo daw ako para pumunta kami ng Australia. Naguluhan ako. Dahil ang totoong tatay ko naman ay walang pake sa akin. Lagi sa half-brothers ko. Kaya pumayag ako. Nagulat na lang ako nang pagdating namin sa Australia. Nandun si Mama. May kasamang isang lalaki. Aussie. Kaya pala ako pinasundo ni Mama dahil ikakasal na pala siya sa lalaking hindi niya naman ikinakwento sa akin. 2 years na pala sila ni Tito Colton. Not his real name. Same age sila. Bagay na bagay nga sila eh. My mom asked if okay lang ba sa akin yun. And I agreed naman. Because I believe she deserves to be happy. They got married after 1 week nang makarating ako doon. At minadali ni Mama ang pag-sponsor ng citizenship sa akin para doon na ako tumira kasama si Mama at ang asawa niya. Daddy Colton na pala. Masaya kaming tatlo makalipas ang ilang taon. Lagi kaming nagkukwentuhan, nagtatawanan, at kung ano pang ginagawa ng masayang pamilya. Pero nung nag-18th birthday na ako, bumukod na ako at nandito ako sa Sydney kasama si Dad at Leslie. Lumipas ang mga araw, napapansin ko kay Dad, lagi na tong umiinom. Natanggal kasi to sa trabaho. Lagi itong nasa kwarto. Pagdating ko nga sa bahay, ay wala na si Mama at si Leslie. At si Leslie naman, umiiyak sa crib nito. Si Dad, umiinom lang sa kwarto nila Mama. Para na nga akong yaya sa bahay. May school pa ako, tsaka ako pa yung naglilinis ng bahay. Fast forward. Umalis si Dad at bumalik na lasing. Hinatid ni Tito Alex at sinabing maraming nainom dahil miss na daw nito ang mama ko. Hinatid ko siya sa bedroom nila ni Mama. At doon siya nakahiga sa kama. Wasted. Like lasing na lasing talaga. Hinubaran ko siya. Not in a bad way, para punasan lang yung katawan niya. Na parang papasang 20 years old kahit 41 na siya. And by the way, isa akong bisexual. At matagal na akong may gusto kay Dad. Oo. Gusto ko ang stepdad ko. Lagi akong dikit ng dikit sa kanya. So I took the opportunity to touch his body. Yes. I touched my stepdad while he was drunk. Mukhang napansin ni Dad yung ginagawa ko. Kasi hinahawakan niya yung kamay ko
papunta sa alam nyo na. Wala na akong mukhang maihaharap sa kanya. My mom understood na bakit hindi ako nagtagal dahil busy siya kay Leslie at sa work. Fast forward. Papasok na ako ng apartment. Galing ako ng school nang makita kong nakahiga si Dad sa bed ko. Naka-boxers lang siya. Nagulat ako. Nakatayo lang ako sa may pintuan. Bumangon siya at niyakap niya ako at sinabing, "I cannot forget what happened between us." Naluha ako doon at hinalikan ko siya. At yun na naman. Nagpadala na naman kami sa init ng aming katawan. Nakangiti lang ako palagi. At saka ako na naman naramdaman yung pagtataksil namin kay Mama. Kinabukasan ay sinabi ko kay Dad na itigil na namin yung ginagawa namin pero ayaw niya. Nakokonsensya ako pero lagi kaming nauuwi sa paghahalikan. At alam niyo na yun. Yun lagi ang senaryo namin for 4 years ni Dad. Fast forward, graduate na ako sa college. Hindi naka-attend si Mama dahil nasa New Zealand siya for work. Nag-celebrate kami ni Dad sa kwarto niya. Samantalang si Leslie, ang half-sister ko, binilin muna namin sa friend ni Mama. I admit, masaya ako sa relasyon namin ni Dad ko. Yes, we are in a relationship behind my mother's back. Boy and a beautiful wife. Pero may sikreto ako. Sikretong malupit. Bottom ako ng dad ko. Tsaka hindi pa rin kami naghihiwalay. Nagbago talaga ang buhay ko dahil lang sa taong 2001. P.S. Sorry for the shitty writing. Hindi na talaga ako masyadong marunong managalog. This is my story that happened a long time ago. This really happened into my life. I hope walang mag-judge. Nagmahal lang ako. Again, this is me, Eric. And this is my secret file. It's time for DJ Rocky's Secret Files. Secret Files. Maaaring i-judge ako ng iba pero okay lang. Hindi naman importante ang sasabihin nila. Gusto ko lang batiin ang anak ko ng happy first birthday, Luella Gray. Isang taon na ang nakalipas noong ipinanganak kita. Sabi ko ayaw ko ng drama at ayaw kong umiyak. Pero tuwing maaalala ko yung hirap na pinagdaanan natin, hindi ko mapigilan ang luha ko. Noong araw ding ito, noong nakaraang taon, ay isinugod ako sa PJG sa Cabanatuan. Dahil hindi normal ang paghinga mo. Kailangan nila akong i-CS dahil baka mamatay ka daw sa loob ng tiyan ko. At nung araw ding ito, ayaw maniwala ng mga doktor na sakto ang bilang ko na 9 months ka na. Dahil pinagbabasihan nila yung ultrasound mo. Kaya in-ultrasound nila ako ulit at nalaman ko na kaya pala ang liit-liit ng tiyan ko ay dahil may komplikasyon ka at hindi ka normal. Iyak ako ng iyak dahil sinabi din nila na hindi ka magtatagal at maaaring oras lang ang itagal mo ay papanaw ka na rin.
Napakasakit ng mga salitang yun para sa akin. Walang katumbas ang sakit kahit anong salita ang lumabas sa bibig ko. Ang daming nakakabit sa'yo. May dextrose at oxygen ka. Tapos hindi ka pwedeng dumede kasi wala daw butas ang puwet mo. Kulang ang mga daliri mo sa paa at kamay. Sarado ang bumbunan mo. May butas ang puso mo. At ang pinakamasakit, hindi ma-identify ang gender mo. Gusto kong magwala nung nakita ko yung picture mo. Sabi ko pa noon, kawawa naman yung anak ko. Nahihirapan sa ICU. Sana nakunan na lang ako kaysa naman nanganak nga ako pero nahihirapan naman. Nagpalakas ako. At noong araw na pwede na akong umuwi, yun ang unang araw na nakita kita. Hindi ko mapigilang umiyak. Sabi ng mga nurse, kausapin daw kita kasi naiintindihan at naririnig mo daw ako. Pero anak, ang sakit-sakit na makita kitang nangingirapan. Sana nananaginip lang ako yung mga oras na yun. Sobrang sakit na makita kitang nakadextrose at ang payat-payat mo. Sabi nila, pwede ka na rin naman daw iuwi para makasama ka naman namin bago ka kuhanin ni Lord. Ang saya-saya ko nung naiuwi ka namin. Kasi ang sarap pala uli mag-alaga ng baby. May taning ang buhay mo, anak. Pero hindi ko kayang makita kang nasa kabaong. Kaya pinapaasa ko ang sarili kong magiging maayos ang lahat. Kahit hindi pa ako ganun kalakas noon, inayos ko agad ang binyag mo. At naganap ako ng simbahan na kayang magbinyag ng walang seminar at mabilisan. At doon bininyagan ka na. Pagkatapos ng 2 araw, sabi ng mga tita mo from daddy's side, ipa-check up daw kita para maresetahan ka kahit na vitamins lang. So nagpunta tayo sa pedya na ang last name ay Mendoza. I asked kung may pupwedeng vitamins para sa'yo at ang sagot ng pedya sa akin, anong tingin mo sa akin, magmimilagro? Abnormal yung anak mo, hindi nagagaling yan. Anong check-up pa ba ang gusto mong gawin ko? Umuwi ka na at hintayin mo na lang na mamatay ang anak mo. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Bakit ganun magsalita yung pedya na yun sa anak ko? Hindi niya alam ang hirap ng pinagdaraanan namin para lang iparinig niya ang mga salitang yun sa anak ko. Marami pa siyang sinasabi pero ang sabi ko na lang, sige po, tama na, alis na kami. Gusto ko siyang murahin sa lahat ng masasakit na salita na sinabi niya at ipinarinig niya sa anak ko. Pero again, walang humpay ang pagluha ng mga mata ko sa narinig kong yun. Sabihin mo nang mahina ako pero mas iniisip ko yung kalagayan ng anak ko nung mga sandaling yun. Lumipas ang 1 araw at napansin kong ang tamlay ng anak ko. Hindi siya ganun kasigla nung mga araw na yun. At nung maggagabi na, napansin ko hindi normal ang paghinga niya. At tumitirik ang mga mata niya. Sabi ko sa asawa ko, "Di, si baby bakit ganun tingnan mo? Parang hinihingal at tumitirik ang mata. Ayaw tumigil sa pag-iyak."
Yun na pala ang araw na kinakatakutan ko. Magdamag kaming hindi nakatulog at binantayan ka namin. Kahit ako'y hilong-hilo at walang tulog, ayos lang anak. Kung pwede lang napawiin ko lahat ng sakit na nararamdaman mo ngayon, gagawin ko. Umaga na pero parang naghihingalo ka pa rin. Inilabas kita noong umaga at sumikat na ang araw. Sabi ko, kahit huling beses man lang makita mo ang ganda ng mundo. Yun ang usual nating ginagawa kaya namimiss ko yun. Pagkatapos nun parang bumuti yung kalagayan mo na wala ang paghingal mo. Pero pagkatapos ng 2 oras, bigla ka na namang namutla at kinapos sa hangin. Sabi ko, dalhin na kaya natin siya sa hospital. Baka sakali bumalik siya sa dati niya na paghinga. Pero mali kami. Nung nasa ospital na si baby, yung putla ng kulay niya naging itim. At ang daming sinasabi ng doktor, nalalagyan daw siya ng tubo. Sabi ko, iuuwi na lang po namin siya. Ang hirap tanggapin at lalong makita kang ganun. Para sa amin ng daddy mo, prinsesa ka at walang makakapanakit sa'yo. Noong umuwi tayo, bumalik ka sa dati mong kulay. Gabi na noon at kinakausap ka namin ng daddy mo. Anak, gusto ka pa naming makasama ng matagal. Pero ayaw namin na nakikita kang nahihirapan. Labag man sa kalooban namin na sabihin. Pero anak, bumitiw ka na. Papayag na kami na umalis ka. Alam ko lumalaban ka dahil gusto mo kaming makasama pero anak, suko na. Tama na. Hirap ka na. Sana anak, kung nahihirapan ka, huwag mong ipakita sa amin kasi hindi namin kaya. Magdamag kaming nagbantay at nakaidlip ng 2 oras. 6:00 ng umaga nung nagising ako. Buhay pa yung anak ko. At parang nagpapabuhat siya sa akin. Sabi ko, anak, sandali lang, magpapump muna ako ha. At nang makadede ka, gutom ka na ba ha? 5 minutes lang nung nawala ako. Pero pagbalik ko, wala nang buhay ang anak ko. Namatay siya na makikita at makakasama ka namin. Namimiss ko ang boses at pag-iyak mo. Wala na yung baby kong cute na singkit at matangos ang ilong. Sobrang sakit na makita kita sa kabaong. Samantalang bago kita ihiga noon sa kaama, sinisigurado kong malambot, malinis, at maluwag ang pwesto mo para makagalaw ka ng maayos. Pero ngayon nakahiga ka sa parektangulong kabaong na ang sikip-sikip. Mugto ang mga mata ko dahil sa pag-iyak, pero kinakaya ko. Kasi ayokong makita mong mahina at malungkot kami sa pagkawala mo. 2 weeks pa lang ang nakalipas simula noong nanganak ako. Kaya hindi ko napansin na bumuka pala yung tahi ko. Dahil siguro sa pag-iyak, puyat at stress. At pagkatapos ng 1 araw, inahatid ka namin sa huli mong antungan. Wala nang masasakit pa. Nasunduin ka ng sasakyang kulay puti. At dalhin ka sa lugar na kung saan malayo sa amin. Yun ang huling araw na nakita at nahalikan kita. Bumuhos ang luha at pighati.
Na para bang paulit-ulit na sinasaksak ang mga puso namin sa sobrang sakit dahil sa pagkawala mo. Ang sakit pa rin palang alalahanin ng mga nakaraan. Akala ko hindi na ako iiyak. Pero sana anak, masaya ka na ngayon sa piling ni God. Miss na miss ka na namin. At sana ngayong first birthday mo, kasama ka namin mag-celebrate. Ganun pa man anak, kahit wala ka na, masaya kami. Dahil nagkaroon kami ng pagkakataon makasama ka. At swerte pa rin kami dahil may anak kaming anghel. I love you and happy first birthday. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Sophia's Secret File. Si Sophia na merong asawa, pero LDR sila ng asawa niya sa matagal na panahon until such time na nakuha na siya ng kanyang asawa kasama ang kanyang anak sa ibang bansa at dito na nga sila nagsama sa iisang bubong. At totoo nga raw yung kasabihan na hanggat hindi mo nakakasama sa iisang bubong, hindi mo ito makikilala ng tunay. Tsaka mo lang daw makikilala ng tunay. Yung tunay na anyo kapag kasama mo na sa iisang bubong. At dito nga nalaman ni Sophia na ito palang kanyang asawa ay isang malupit na cheater. Cheater. Biruin mo yun. Kasi simula pala ng relasyon nila, niloloko na pala siya. Tapos pumapatol sa mga bayarang babae. O kung tawagin daw nila Asian escort. At nagpupunta pa ng massage parlor para malasap ang happy ending. So dahil sa mga nalaman niyang yun, napapatanong siya sa kanyang sarili. Pangit ba siya? Ano bang meron sa kanya? Bakit nangyari sa kanya yun? At kinailangan na lang niyang maging matatag para sa kanyang anak. Anyway, pakinggan na po natin ang mga kabisyo nating nag-share ng kanilang thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ni JP, babasa. Para sa ating sender na si Sophia, kailangan mong maging matatag para sa anak mo. Tulad ng storya mo, ikaw na rin naman ang naka-realize at ikaw ang siyang makakatulong sa pinagdaraanan mo ngayon. Buti na lang at nailabas mo ang gusto mong sabihin. Wala naman ako maipayo dahil mas masarap makinig sa story mo na ikaw din ang nakaisip ng paraan para maging okay ka. Hindi mo deserve ang ginagawa sa'yo ng asawa mo. Sabi mo nga, gagawin mong busy ang sarili mo. Magpapaganda ka lalo. Tsaka may anak ka na, hindi na dapat nararanasan ang ganyang klaseng sakit. At hindi rin sana maranasan ng anak mo ang iyong naranasan. Focus ka na lang sa anak mo and don't forget to love yourself. Yun lamang po. Happy Thursday. Ingat po uwi from JP Babasa aka Tambay Love. Ito pa sabi ng ating kabisyo na CCS. Sender Sophia, nakakalungkot isipin na kinukonsente pa ng in-laws mo ang kalokohan ng mister mo. Hindi ko kinaya yun. And at the same time, nakakapanggalaite. Ayoko nang magsalita pa ng kung ano-ano. Baka magmukhang ewan pa ako. Pero eto muna. Dakilang Hokage ang mister mo. Nagpapalusot. Akala niya ang dali-daling manlinlang sa kasinungalingan niya. Tuluyan mo na yang iwan. Hindi naman siya nagpapakaama at asawa sa inyong mag-iina. Pakihanda na ang itak dyan. At nang sa gayon, maputol na ang dapat maputol.
At sa'yo, Sender Sofia, kung gusto mong mag-heal sa pananakit at pagluloko o panluloko sa iyo ng mister mo, huwag ka munang mag-dating app, utang na loob. Gawain niya ng lovesick. After ng gulo sa inyong mag-aasawa, download agad ang dating app. Huwag naman po. Marami din siyang mapanlin lang. Sige ka. Yun lamang po, DJ Rocky from CS. Ito pa sabi ni Jobert Vertudazo. Good evening, DJ Rocky. Ang masasabi ko lang kay Sender Sofia ay may mga tao talagang hindi marunong makontento sa kung anong meron siya o sila. Tama rin naman na huwag mong sisiraan ang asawa mo sa pamilya ninyo, sa anak mo, sa anak ninyo. Ipaubaya mo na lang sa Panginoon ang lahat. Shoutout sa Team Bulacan Overdrive, lalo na kay Yorme Rojun Gabatino at pareng Rogelio June Bernardino. Maraming salamat, DJ Rocky from Jobert Vertuzazo. Ito naman ang sabi ni Angelica. Good evening, DJ Rocky. Ang saklap naman ng nangyari sa ating sender na si Sofia. Hindi ko akalain na meron palang ganong klaseng mister na manloloko sa kanyang misis sa paraan na pupunta siya sa massage parlor para lang din makapagparaos. Bakit hindi na lang niya gawin yon sa kanyang misis? Libre pa at hindi siya gagastos. Isang atake yun sa pride, sa ego at pagkababae ni Sofia. Kaya ramdam na ramdam ko ang kanyang panggigigil at sakit nang dahil sa ginawa ng kanyang asawa. Ang maganda na lang na gawin talaga ni Sofia ay mag-move forward at wag na wag patatawarin ang mister. Kung gusto niya, paghirapan niya muna. Nang sa gayon ay magkaroon ng magandang pagsasama ang kanilang pamilya. Huwag agad-agad bibigay sa sweet I love you at sa sweet gesture. Baka pag bumigay agad yung sender natin, gawin lang uli ng mister niya ang ginagawa nito dati pa. Ito naman ang sabi ng ating kabisya na si Brian. Good evening, DJ Rocky. For Sofia, I think the best thing that she should do is to move forward. Focus on herself at sa kanyang anak. Yung asawa niya, pabayaan niya na yon. Yun lamang po from Brian. Ito naman ang sabi ng ating kabisya na si Aliyah. Good evening, DJ Rocky. For Sofia, isang mahigpit na yakap sa iyo. Actually, nakarelate din ako at some point. But naniniwala ako dun sa kasabihan na walang problema na hindi maayos sa magandang usapan. Kausapin mong maigi ang mister mo. At sabihin mo sa kanya lahat ng sakit na nararamdaman mo. Be vulnerable to him. Pag walang epekto sa kanya ang lahat ng mga hinanakit mo, then it's time to make a decision. At ang desisyon na yon, dapat focus talaga sa anak ninyong dalawa. If you wanna leave him, then pwede naman. But you have to be ready kung ano ang mga tatahakin mo sa buhay. Dating app is not a good time and not a good thing, rather, para gawin ang mga bagay na iyon. Dahil lalo mo lang masasaktan ang sarili mo. Yun lamang po from Aliyah. Thank you so much, Aliyah. True naman na hindi tamang gumamit muna ng dating app as of the moment. Especially kasal ka at hindi pa naman na-resolve yung mga issues ninyo ng asawa mo. Meron bang ganun? Asawa na, kasal tapos may pamilya na tapos nagde-dating app pa? I think walang ganun. Walang ganun na alam ng asawa. Merong gano'n na hindi alam ng asawa. Hello. Charot with Harot. Ang hirap ng pinagdaraanan ni Sofia, tulad nga ng sabi ko kanina bago tayo mag-break. Hindi ako makapagbigay ng advice. Kasi it looked like
etong si Sofia, tinanggap naman niya yung asawa niya eh. And the fact that she told us na pinoprotektahan niya yung image pa rin ng kanyang asawa dun sa sarili niyang pamilya gives us an idea na she wanna save the family, she wanna save the marriage. At kung yun ang tinatahak at pinagdesisyonan ng isang babae to save her marriage, okay lang. Why? Kasi ang babae hindi naman basta-basta sumusuko yan eh. Hanggat kaya pang magtiis, hanggat hindi pa walang-wala, hanggat hindi pa pagod, hanggat hindi niya na-exhaust lahat ng options na meron siya, hindi yan bibitaw. But one day, the time will come na kapag lahat ginawa na niya tapos hindi pa rin sapat, hindi mo na mahihila pa, hindi mo na mababalik pa yung babaeng yun sa buhay mo. And I think yun yung dapat ma-realize nung mister nito ni Sofia eh. But I also believe na itong mister ni Sofia merong sakit. Sorry pero para siya may sakit. Hindi ko sure kung addiction yung tawag dun. Pero maganda sana kung ma-assess siya ng medical personnel. Pa-rehab o kaya magpa-psych. Hindi dahil sa parang, madidiri ka. Hindi. Kumbaga, para ma-evaluate lang ng mas maayos kung ano talaga yung nangyayari sa sistema ng utak ng taong yun. Kasi walang normal na lalaki na gagawin yun. Imaginein mo iba't ibang babae yung papatulan mo. Tapos hindi mo pa sigurado kung lahat ng yun malinis. Nothing against them, but hindi ka sigurado kung lahat ng yun malinis. And sa misis, etong si Sofia, do you think kaganahan siya na makipag loving dito sa mister niya, gayong alam niya na marami ng babae itong natikman? Diba parang hindi rin? Kasi hello, what if siya naman yung madapuan ng sakit? Di nakakatakot lalo yun. Lalo na yung mga cases ngayon in terms of AIDS, HIV, sexually transmitted diseases, lumalaganap, dumadami. And up until now, walang vaccine sa ganun. And thank God walang vaccine. Why? Sorry pero yung mga intentional na ginagawa yung bagay na to, na parang okay lang kahit multiple partners, sexual partners, kahit may asawa na, hindi kayo dapat nakakaligtas. Pero yung mga tao syempre na accidentally na nagkaroon lang ng ganon, because sila super pure, tapos yung partners nila binetray sila, niloko sila, hindi sinabi sa kanila na may sakit sila, or unaware sila na may sakit sila, but may ginagawang patago na kung kani-kanino nakikipagdo, kaya doon nakuha yung sakit. Yun naman na nakakatakot. And imagine na lang din talaga kung may vaccine yun. But I hope may cure para dun sa mga hindi ginusto. And I think wala namang gumugusto ng ganun. It's just that may mga tao lang talagang impulsive pagdating sa mga decision making in life. And I think itong asawa ng ating secret file sender ni si Sofia, hindi siya impulsive eh. Kumbaga every day, he committed to that kind of action. Or it's a regular thing for him. So kumbaga, yung mindset niya, regular na bagay na to, it's a normal thing for me. So paano na-calibrate ng ganun yung utak niya na mag-function ng ganun? Gayong alam naman natin na may asawa at anak siya. And you should be monogamous pagdating sa ganung klaseng relationship. Unless may usapan kayo ng asawa mo na pwede pala, open tayo So ang hirap din talaga nitong pinagdadaanan ng ating secret file sender. And
the thing that I wanna share is that pwede siguro talaga kayong mag-usap ng masinsinan at maayos, and you bring it up. I mean, bring the idea of getting examined and mag-seek ng help doon sa medical expert, sa psych, para doon sa mister, kung ano talaga yung addiction na meron siya or kung ano yung mental state na meron siya. Kasi bothering yun eh. Nakakatakot para sa ating sender, para sa health niya, and at the same time para dun sa bata. Na baka mamay ma-introduce sa kanya nung sarili niyang ama yung ganong klaseng act. And then the child would believe na it's normal. And in order for you to be a good parent, you have to be first a good husband. So I hope maayos kung gusto mo talagang isalba yung marriage na meron kayo. Pero kung hindi na talaga kaya at patuloy kang hinuhont nung nangyari sa inyo at ginawa ng asawa mo, lahat ng nararamdaman mo valid naman yan. And you have the option to leave if you want to. But as of now, I know that you are a strong woman and you will exhaust all options bago ka bumitaw. I wish you well. Anyway, sa mga kabisyo po natin out there na gusto mag-share ng kailang secrets, share it to me, raketera@gmail.com. I gotta say BRB as in bathroom break. For top secrets, kasama pa rin ang inyong boss sa Princess DJ Raketera at ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Sophia's Secret 5.